Amahan na mo nga Diyos, usa ka nindot nga panahon na usab nga gihatag nga ni kanamo nga din kami bagat tigong diya sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Father God, salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga mo'y magatudlo sa matag usa kanamo karon ug nga mapuno kami o mabusog kami sa imong pulong. Ngayon sa mong pagkinabuhi nini nga kalibutan, puno kami o paglaong nga espirituhanon, paglaong nga dunay value sa eternity. Dili paglaong nga kalibutanon, dili paglaong nga lumalabay lamang, kundi paglaong nga walay katapusan. Father God, ubani kami sa mupo nga panahon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga ni mga ngalan na himaya sa among taliwala karon. Kining tanan na akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Yes, dinhi na kita karon sa actually ang atong ruta sa pagtuon dito taas magsugod, no? Padulong ta sa millennium, no? Siguro hatagan pa sa akong timeline. So mo gina tong timeline, no? Kanunay na to nang gina-emphasize atong dispensation sa katuyuan nga dili kita mawala sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios, no? Kini siya mo ni panahon sa Gentiles, gikan kay Adam, ito kay Abraham, and then mo ning Israel, gikan kang Abraham hangtod po ni siya diri sa kay Christ, no? Morning gitawag na to panahon sa Israel. And then nato nakita diri sa Christ, morning yang gitawag na to hypostatic union. Hypostatic union. Purely nag-istog na itungod sa Christology, no? Christology. Dinali mo mahibaluan o kung saan gibuhat ni Jesus Christ, kung saan iyang kinaiya. O kung saan nga magkinabuhi ka, nga sama sa pagkinabuhi ni Jesus Christ. So, mabuo lamang kini siya nga panahon, no? At kung nakita ka na, kuwan lang ka na siya, 33 years lang ka na siya. Gikan siya yung pagkatao nga to sa iyang pagkayag. And then after sa Christology, muna nagitawag na to churches. Kasi usahay na yung mga dispensation nga dili gina-emphasize ang hypostatic union. Hypostatic union, buot pasabot, wala gi-emphasize ang personality ni Jesus Christ as gitawag na to 100% God and 100% human. O dinhi nagka-problema ang kasagaran nga gitawag na to pagtuon na itungod sa Christology. Mao nang adunay na ring nagkatuo nga si Jesus Christ tao lang. Ang uban nagtuo nga si Jesus Christ propeta lang. Ang uban wala pagkatuo nga Dios si Jesus Christ. Tungod kay wala masabti ang gitawag Christology, no? Pero kung nasabda na to ang Christology, masabda na to nga Jesus Christ is 100% God and 100% human. And during sa iyang ministry sa kalibutan, nag-perform siya based sa iyang humanity. Wala gigamit ang iyang deity, no? Wala gigamit ang iyang pagka-Diyos, ha? Mabito ng example na to si Jesus Christ sa humanity. Tungkol kay nagmadaugon si Jesus Christ sa iyang humanity. Sa tupak, kung nagmadaugon siya sa iyang humanity, palihaman na to, humanity man ta, pwede itang magmadaugon. So si Jesus Christ, ang great example nga nagmadaugon sa humanity. O man ang gigamit ang iyang pagka-Diyos, no? And then, there is a church, it's muna ni kita. Nagsubot kini siya. Sa atong nakita, ang church is
nagsugod yun siya based sa actually kining Matthew 16:18 yun, mao gining panagna ni Jesus Christ. Upon this rock I will build my church. Church gud ang iyang gisgutan nila. Ug busa nagatuo kita pagabot din sa Acts 1:5, mingon siya sa dihang mikayab sa langit, pero sa wa pa siya mukayab, mingon siya, not many days from now the Holy Spirit will come. So not many days ang iyang gisgutan. Gikan sa akong pagkayab, dili dugay gikan sa akong pagkayab, mukunsad ang balaang espiritu. So mo itong panahon na sa Acts 1:5 nagatuo kita nga 30 AD mao gitong pagkunsad sa balaang espiritu kay ang iyang gisgutan not many days man. Paman sa mingog, not many months, not many years, mato pa not many days. Pero tinuod yun, gikan sa iyang pagkayab, pila lang kadlaw, gibubo na ang balaang espiritu. So mo nang nagsugod, nagtuog kita na 30 AD, mo gito ang sinugdanan sa gitawag churches. O karon, naanata sa 2024. Now, ayong katingalan, nga nang gibutang na ako na, gipit-pit na ako na sa dinhi, kaya murag hapit naman yun. Now, ayong katingalan, nga nang gipit-pit na ako na sa dinhi. Kaya mo man itong giulat, no? Kinikitawag ito, rapture of the church. Hapit na gina siya mahuman. Murag kamay na lang yun. Nanata din yung napita gino sa kapitik. And then, mawag kini pagkitunan karon ang ruta, no? Ang ruta padulong sa kingdom or millennium. Mao na itong gitunan, no? Padulong sa kingdom. Or another term is millennium. Millennium. Ang pulong kingdom means millennium, no? Now, nairuta, napasaka dire, mo ni Bema Seat Judgment, Bema Seat Judgment. Napoy ruta, napasulod sa tribulation, mo ni gitawag na ito, tribulation. Gidivide ko ni sa duha, 3.5, and then 3.5. Mo ni itong detalye sa diyang magtuunaw niya kita sa Libros Pinadayag. Pamatagsa-tagsa nato na siya din na. So, duhay ruta, nairuta ng muwagit sa langit, yung munaog dere, then kingdom. Napoy ruta ng muwagit tribulation, padulong sa kingdom. Pero kita, dilita muwagit dere ha, dilita mong laktaw. Kay, kinibiya, laktaw ba yan eh. Short route ni siya. Para ni siya sa mga dili magtutuo karon. Dili magtutuo, pero pagabot sa 7 years tribulation, nahimong magtotoo. So, shortcut sila, wala sila mo ito taas, no? Mo na yung atong i-detalye, but tiwaso na ito na atong pagtuon din sa taas, hantod sa pagganawag. So, muna itong subject, ha? I just hope na di mo mawala. Nata din na karoon sa atong pagtuon. Kaya itong nilabay nga Domingo, yes, atong itunan dito ang 2 categories of believers. Adunay mga winners, adunay mga losers. Now, kung ikaw, nagkinapuhin ka nga nagsige complain, sige kaguol, sige kabalaka, sige pagpakasala, now, sorry nga dili na ko kinahanglan isulti pero nabilong jud ka sa losers believer. Kaya kung nagsige kag kagool din ha, loser man gyud. So kita may nagmagulanon. Murag siga dayon ang inyong nawang da, murag nisi-nisi dayon mo. Yes, dapat mag-enjoy kita sa kinabuhi ang ihatag sa Diyos nga kanato. Kano sa man taman ang kinabuhi ang ihatag sa Diyos nga kanato, dapat i-enjoy nato na siya.
I-enjoy na to sa pagpangalagad sa Ginoo. Winner ka kung ang imong kinabuhi grasyoso, malipayon, sharing the happiness of God, occupied with the Lord Jesus Christ, na ay impersonal love sa musik ka tao, na ay personal love for God the Father. Ang imong gugma, ang imong priority number 1 ang God. Ang imong priority number 1 ang doctrine, pagtuon sa pulong sa Diyos. So kung dili nimo in-miss ang doctrine, nagpasabot nga gutom ka sa pulong sa Diyos. So may kang winner. Just remember mo na ha, ang winner believer, wala siya nag-agad sa circumstances sa kinabuhi. Wala siya nag-agad nga successful siya, no? Dili din na kwartahan siya, no? Dili din na educated siya, no? Wala nag-after diha ang kanang gitawag na to winner believer. Ang winner believer naghulagway o kung saan inyong kinabuhi karon o kung saan natagamtaman nimo sa sulod sa imong kinabuhi nga kontento ka, malipayan ka. Naday gwapo nga term niya na, kasi ito yung isang term ng contentment, bago gisulti ni kung ganina, ano mediocre? Oh. Kung sana? Oh, contented, no? Ang kinabuhi sa kamagtotoo nga nag-enjoy sa iyong kinabuhi. Wala lang magulangon sa iyong kinabuhi. Dapat lang. You are in Christ. O kung sa mga kang Kristo, naani mo. Kaya nga naman, kuwan ka, heirs ka, manununod ka, o kung sa'y naakang Kristo, si Kristo hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, niya ikaw iyang anak, busa manununod na tanan o kung sa'y anak ang Kristo. Dili ta manununod ining sa kalibutan. Kung sa may kwartas kalibutan, muban, grabe magiging pag tanaw nila sa mga dato sa kalibutan, no? Una-una din sila, naanak pa nila anak, katinindo taon ta. No. Ayun na pag una-una, mahimok kang anak nila. No? Pag una-una na lang, nahimok kang anak sa Diyos. Muna na yung pinagkanindot sa iyong kinabuhi. Ayun na pag una-una sa iyong kahimbang. Ayun na pag una-una, upon sa kakaroon. Ang una-una ang anak ka sa Diyos. Kung dapat magmanipayo na kaniyana. Someday, imong mapanunod o unsa man ang anak kang Kristo Jesus. Heirship, no? So muna ang gitawag na ito winner nga mga magtotoo. Ato natunan ang how will believers be judged at the judgment seat of Christ. Ito na nato gato. We will be judged by how we live, how we treat our fellow men. Diyon sa nato pagtagal ang isig ka tao. Kung sa man imuhang pagtratar sa imong isig ka tao, ay labi na sa imong isig ka magtotoo. We will be judged by how we crucify our fleshly lust. Katong atong pangandoy nga kalibutanon. Apil to. Dito sa Bema Seat Judgment, makita dito nga, kini di siya, wa na ni siya nangandoy sa mga kalibutan ng butang. Pag napatay paghandoy sa kalibutan ng mga butang, mapil dito sa Bema Seat Judgment, priority pa din mga kalibutan. So dapat i-crucify din na to ang itong mga pangandoy ng kalibutan ng. We will be judged by how we use our ability and talent. Namin mga talento, karon ato nakita na dahil isa nga nagatudlo sa tuwa diri nga kung atong pagkatanawon, murag kung lalaki pa, pastor teacher ito ba? No?
Natay mga teacher. Natay mga gitrain. Kung kamo po, dili pastor teacher, ayaw po mo pag-una-una nga maparihang na ko niya kay dahil mapod niyong gasa. Siguro ang inyong giving, help, inyong exhortation, administration. So dili man competition ko ang pagpangalagad sa Ginoo. Edification man sa body of Christ. Kung sa inyong gasa, nakapa-edify mo. Tanawa, kung sa inyo sa inyo as kuha, nakapa-edify mo sa kuha sa diyang nagatudlo na mo dire. Dili na parehatong ang pastor ang manghinlo, pastor ang Sunday school, pastor ang magtudlo, pastor pa ang mag-gitara. So, pagkabot sa di masit judgment din mo mo, pastor ang nitanan. No? So, bahin-bahin ta. No? Bahin-bahin. So, we will be judged by how we use our time wisely. Kini kan Ephesians 5:16. So, dapat naibalo ka sa imong time. Now, unsa kay importante ang time ng gisgutan. Ang time ng gisgutan diri ang katong time nimo nga imong gi-spend para sa Ginoo. Dili tong sa kalibutan. Basig mo nga okay mo to. Time ang ihapon to. No, wala siya nag-isgot dito. Ang gisgutan din nga how we will use our time wisely. Nag-isgot dito mo katong time nimo nga imong gi-spend sa Ginoo. So, kung ang imuhang time karon, samtang nagkapaminaw ka sa pulong sa Diyos, you are in fellowship with God, so gi-spend nimo diya sa Ginoo, gina-appreciate nimo ang Ginoo, you are grateful to the Lord, may tungod sa Word of God nga imong nasabtan, nagutay 10 problem solving devices. Kanang 10 problem solving devices, kung i-apply lang na kada adlaw na to, kung ano na siya, winner, believer, kung ka na, no? Every application of the doctrine. Memorize man siguro nyo ng tanan. No? 10 problem solving devices, no? Natay kami ng mga book-books niya na nag-requesta, pero that is intended para sa rehabilitation center. Pero I know nga naisobra niya na kay nangayo kung sobra. Ang tagsaan damong tanan ni anak. Tagsaan damong tanan ni anak, no? 10 problem solving devices kay mo na isulbad na to kada nay problema sa kinabuhi, no? Gikan sa rebound, filling with the Holy Spirit, kana siya. Ang patulong sa Petrus drill, grace orientation, doctrinal orientation, then personal love for God, and personal love for all mankind, occupation with Christ, sharing the happiness of Christ, a personal sense of destiny. Napulog na tanan, no? Dapat po, ma-memorize ninyo na siya, no? So, we will be judged how we use our time. Kung gigamit ni mong time dito sa pagsuroy-suroy lang sa syudad, wasting. Kung gigamit ni mong time sa binuang, that's wasting. Ang gisgutan din nga time, katong time nga imong gihatag sa Ginoo. Pareha ni pagtuon sa pulong sa Diyos. Then we will be judged by how we use our money. Bantay na yung kwarta. No? Once nga madalo ka ni kay kwarta, wala, pindi ka. Kaya gisgutan din giyon sa yung money. Na kay money, dapat dili ka dalo sa money. Kung sa may buhaton nimo sa ibang money, kini siguro akong ihatag sa bulhoton sa Ginoo, kini akong i-share sa akong igsoon nga ato na ipanginahanglan, kini ipalit na ko nini, pangbayad na ko nini sa tuition sa anak,
pambayad na mo ini, unsa ba ni pang grocery. Use your money wisely. Apil na siya pagkatubang nato sa Ginoo. Kung hangol tas kwarta, pilditan. Kaya dili man ni pahangulay o kwarta. Ang gisgutan din ni, o kung sa'y gihatag sa Diyos sa tuwang kwarta, enough na. Ang gihatag sa Diyos sa tuwang kwarta, enough na. Nga gamito na to wisely para sa unsa man ang ato ang dapat ng pagkabuhaton. Siguro na, magkinahanglan din na, makashare ka o gamay. Nindot na kaya ka na siya, no? Then we will be judged by how we apply Bible doctrine, not on 10 problem-solving devices. We will be judged by how we use our tongue. Kung saan tayo gagamitan sa tongue? Sa baba. Gigamit ba mo ni siya diya sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos, pagpasalamat sa Diyos, pagampo? Gigamit ba mo siya sa kahimayaan niya? O gigamit ba mo siya sa pagbutang-butang sa imong sikataw? Gigamit ba mo siya sa pagpamakak, pagpanglibak, pagdaot? Bantayan na to ang atong dila, no? Daghang mga bersikulo din na. Then we will be judged by how we do our job. Kung nagtrabaho man ka, no? Nagtrabaho man ka. Daghang kayong gisgutan diha sa Biblia nga na-promote sila because of their faithfulness sa ilang trabaho. Usa na niya si David, no? No? Usa na niya si David. Nga grabe ka matinud-anon niya sa iyang pagka magbalantay sa karnero. Og siya gi-promote sa Ginoo nga mahimong hari. Tungkol sa doktrina nga nasa iyang kalag. God is not looking to physical appearance, but He is looking to the heart. So, kung unsa kadaghang sulod nga doktrina ang imong kalag, ang Diyos nagapili niya na. Imagine that sa 8 ka anak ni David, ni GC, sa 8 ka anak sorry no, sa 8 ka anak ni GC, si David pa yun ang kamanghuran. Mo'y napili. No? Thank you, Mama. So, sige, pagkita nila, ilang muna-una, si Eliab na yun. Pero, God is looking to the heart. Ang heart niya hindi tanaw, puno ng doktrina. So, David was promoted sa pinakataas na posisyon sa yuta sa Israel. Nahimo siyang hari. Si Mordecai, nahimo siyang prime minister. Nahimo siyang prime minister sa Mordecai. Sige, makarelate diri si Omni Minister, Omni Life Minister, no? Kung sa siya ka makinudanon sa Ginoo. Joseph, yes, Joseph. Kung sa ka makinudanon ni Joseph. He was promoted also as a prime minister sa Egypt. Sa Egypt po siya. Kato si Mordecai, kay sa Kuwaman to. Sa Persia man to. Si Esther, sa panahon ni Asveros. And then, atong nakita, si Daniel. Daniel was promoted also as a prime president. President yun siya, no? President sa Babylonia. Ang ilaha, kay tulog ka po ilang president, o 120 ang ilang prinsipi. Pero out of the 3 president, si Daniel ang pinaka number 1. Umotong kasinahan si Daniel sa iyang mga kaubang presidente, kaya nganong muna nganong kala mong mga presidente nga Hudiyo man na, di man na Chaldean. Katong 120 ka mga prinsipi. Pero tungod sa pagkamagtinud-anon ni Daniel sa iyang trabaho, in fact, ipangitaan din siya o lungag ba nga para mawala siya sa iyang pagka-presidente sa
taas ng presidente ng posisyon, ang katong iyang mga kaubansing pangita o pamagi nga maka-accuse sila. Pero wag yun sila ma-accuse. Because Daniel is doing the will of God. Nagkinabuhi si Daniel nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Kung saan mo nila pagkakita niya na o ika-accuse. Wala. Nagbuhat na lang sa nagbalaod. Nagbuhat sa nagbalaod nga again sa pagtulungan ni Daniel, kaya dito nila i-accuse. Motong nilang ihagbong si Daniel sa lugib sa leon. Pero wala, na-promote nila. Ato nakita si Daniel wala niya kahadlok. So ang promosyon nagadepende sa tuwang pagpanarbaho na tinarong. So we will be judged by how many people we brought to Christ. Okay, nasangyawan ni mo. Then we will be judged by how we will support the ministry. Kini nga itong pag-support sa ministry, apil ni siya. Pag-abot na ito sa Bimasid Judgment, makita dito, unsa ka ka-supportive sa buluhaton diya sa Ginoo. So then we will be judged by our pure motives and service. No? Now, din ito karoon sa 4 rewards in eternity. Adunay upat ka mga rewards in eternity. Una sa 1 Corinthians 4:5, nagayon din sa 1 Corinto 4:5, ako mga basahon. Busa ayaw ipakanaog ang hukom sa dili pa panahon. Sa dili pa moabot ang Ginoo nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diya sa kangitngit o magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing o unya o galing ang matag usa ka tawo magadawat o pagday gikan sa Ginoo. So ang una din nga madawat na to sa eternity, bisan man sa eternity adunay pagdaig, pero ang nakalindot din pagdaig nga iha sa Ginoo. Ang Ginoo mismo ang mudaig sa imuha, well done good and faithful servant. So kung maayo ka nga Kristohanon karon, maayo ka nga alagad sa Ginoo karon, kining imuhang pagkinabuhi nga maayo in fellowship with God, pag-abot dito, ang Diyos mismo ang mo daig sa inyo. Wala na tayong mag-after lagi o pagdaig sa tao. Ang atuan ini dito sa Bimasid Judgment, ang Ginoo mismo mo ang daig na to. So muna yung gingon sa 1 Corinto 4:5. So pag yun niya din do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in darkness and disclose the motives of men's hearts, and then each man's praise will come to him from God. So ang Diyos mismo, no? Muna hindi kita mag-after sa kalibutan o pagdaig, ang after na to pagdaig sa kalibutan, kuha lang din na siya, no? Malabay lang na. Na yung mga tao na hangul kayo sa pagdaig sa kalibutan. Kanang gusto gid nila nga ma-recognize sila. Siguro makita na ninyo kana no sa atong sistema sa kalibutan at na yung mga competition. Yan, dito sa competition murag palakpakan sila. Gusto sila nga mahimod yung sikat sa, kung pwede lang, dili lang sa nasod, sa kalibutan yun. Mamana, ilog mo na, sistema mo na sa kalibutan. But ang Diyos, dahil ang Diyos adunay insaktong pagdaig sa atong kinabuhi sa malabot ng mga panahon.
Ang Diyos mismo ang mudayag sa imo. Dili lang kay kita kanunay nagdayag sa Diyos. Yes, nagdayag kita sa Diyos tungkol sa iyang pagkamaayo. Ang ngayon mo siyang pagkadayon. Tinahanglan magkinabuhi mo kita ng balaan. Nga din, makahatag o tinuod ng pagdayag o paghimaya ng kaniya. Pero sa malabot ng mga adlaw, masyaktid ka. Kaya sadang ang Diyos na ang mingon sa imo ha. Pila na kaka-years ng Kristohanon? Ibutang na to, 30 years na. Mingon ng Diyos sa imo ha. Pagkanindot nining anak na ko, no? For 30 years sa kalibutan, nagkinabuhi din siya nga uyon sa akong kabuhaton. Umusa, sa diyang motubang na kasabi masin judgment, kung sa isulti niya sa imuha, sumala pa sa Lucas 19:17 to 21, kung sa ginasulti niya, well done, good and faithful servant. Pagkanindot niya ng panahon na, no? Kung madungganin mo na sa Ginoo, ikaw mismo magkanungog niya na, well done, good and faithful servant. Andi na pa yung kapalit. Kung si kapalit niya na, posisyon. Kasaligan ka man sa gagmayng mga utang, sunod nga rin. Saligan ko sa ikaw sa mga dagkong utang. That means position. So there is rank and authority in eternity. So unang-una, ikadua, crowns. Sa crowns, usanan niya ang crown of righteousness, crown of righteousness for faithfulness in the Lord in time. Na crown of righteousness. Sa diyang matinud-anon kita sa atong pagpananagat sa Ginoo samtang buhay pa ta. Mao gina nga ayaw yung lunga sa imong pagtuo. Ayaw yung undang sa imong pagtuo sa Ginoo. Bisag naglisod ng tag-ginhawa, ayaw yung lunga. Paningkamot yun na makaginawa pa. No? Crown of righteousness. 2 Timothy 2:4-8. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. 2 Timothy 4:8. So na yung crowns, no? Crown of righteousness. Sunod, crown of joy. Crown of joy. Sa Philippians 4:1, o bisan man sa 1 Thessalonians 2:19 to 20. For who is our hope or joy or crown of exaltation? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and our joy. So there is crown of joy. Dili itong joy nga malipayon ka, no? Crown of joy. Naghulagway nga ang imong kinabuhi nagmalipayon. Kinsa mo ko'y dili malipay niya ng nakasangyaw ka o sa katao niya na luwas. Yan, nadala mo sa Ginoo. Pagkabot dito, God, wajib ko maseruhi ba? Nadyo do? Nadyo ko'y nadala dahil sa imong tilan. Pagkanindot na lang nga, imong nadala sa imong tilan, imong bang igsuon, imo bang unsa ba na? Pariente. Nakita nimo nga, yes, nadala gid mo sa langit. Gigamit kang instrumento nga nadala sa langit. Nagmalipayon ka sa langit, nakasir ka sa kalipay ngadto sa imong igsuon, sa imong pariente, sa imong silingan. Crown of joy. Nakay nadala sa tilan sa Ginoo. Imong mga anak, dala tanan nimo sa Ginoo. Crown of joy. Di ba nindot? Entero nimo pamilya, nadala nimo sa Ginoo. Crown of joy.
So Philippians 4:1, therefore my beloved brethren, whom I long to see, my joy and my crown, so stand firm in the Lord, my beloved. Sa Philippians 4:1. So na crown of joy. And then na crown of life. Now, kini unique po na yung crown of life. Ang crown of life, sa James 1:12, unique po niya siya. For faithfulness in testing. Kaya na yung mga pagsulay bitaw sa itong kinabuhi, no? Ayaw lang yung umot sa mga pagsulay. Ay, kita man yung tanan, namang yung bagyo, namang yung pipito. Karon pipito man rong bagyo, no? Naging bagyo sa itong kinabuhi. Expected yun na ito na. Pero, sa mga bagyo sa itong kinabuhi, kinahanglan nata sa taas sa bagyo. Kinahanglan nata sa top of the problem. Kinahanglan magpaibabaw ta sa problema. Dili ta magpadala sa problema. Kita ang magdala sa problema. Dili ang problema may magdala sa tuwa. Dahil iyang ta problema. Ako kanya buko-buko. Sige na manig-ngul-ngul. Si Lisa may nagka-problema yun, no? Isa-musa na nga yung pamaliton. Isa-musa na yung pamaliton. Lain-lain tayong problema. Bisa kung sa'yo itong mga problema sa kinabuhi. Apan ayaw yun o pagpadala sa mga problema. Dapat magmalipayan kita. Mag-enjoy kita. So, mga testing. Blessed is a man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. So sa mga pagsulay sa itong kinabuhi, nanisay katumbas. So ayaw ikahandok ang pagsulay, kaya ang pagsulay na ikatumbas. Dapat lang magmanaubong ta. Pag matod pa ni Pastor Tim, nangis Pastor Tim na, di kita kaiskapo niya ng pagsulay. Kaysa musta to siya sa akong kinabuhi, hindi naman ako siya naipagsulay. Sa di kita kaiskapo niya ng pagsulay. So, ang prinsipyo din nga magmatinod-anon kita, be faithful until death, and I will give you the crown of life. So James 1:12, faithfulness in testing. Surrender na ba mo? Suko na ba mo? Sa tawag na? Surrender na ba ta? Kagagmay nga itong mga problema ay. Muban gani, atong nakita, bagyo na ito ilaha sa Catanduanes. Watag sa ibalo karon, kumusta nila mga balay dito, mga atop nila. Ang pagkaon pa ganyan na, kay sabay biya gina. Lisod po ng pagkaon. Kita pa din hiyo nga, pati nilutan na paharahay ka ba, no? So be faithful until death, and I will give you the crown of life. Revelation 2 verse 10. Dili ta manundog ato mga Israelites. Nga grabe ang mga Israelites, grabe ilang pag-complain. Complain. Mao ko yung pinakasikat nga word sa wilderness. For 40 years ang kinabuhi sa mga Israelites, complain. Why too big? Anong ginalamin mo din why too big? Nya, provide pagkaon. Sila lang ka, mga pagkaon, manug pa lang din silang atubangan. Nya, gusto na po sila meat, mga buntok, manug pa din silang atubangan. Di pagin sila padalong baon. Ay, pagdalang baon. Nang anong kandili sila padalong ng baon?
nanapod pagkaugma, saligi ko, gamhanan ko, grasyoso ko, may gugmaon ko, dili ta mo pagutman. Ayaw magbawang pagkaugma. Wala'y baunay sila. Wala sila reservation sa pagkaugma kay ang Diyos na napo'y giprepare nga pagkaon niya na para pagkaugma. Tulang may mga dalo, sok-sok sa bulsa, tingala sila pagkabot sa balay, giulod ang ilang mga bulsa. Kaya kinilagay yung dili mo salig sa Ginoo, salig sa ilang kaugalingong pamaagi. Pero ang Diyos, wag ko magkulang ninyo, ginasuplayan ka mo. Na ay mana, na ay quail, isupply sa inyo ha. Pero grabe yun. Complain. Meriba. The well-known word for 40 years sa mga Israelites sa wilderness is Meriba. And the word Meriba means complain. Huwag ginabuhi sa pagtuog sa pagsalit sa Diyos. Walay grasya. Sa ilang pagbiyain, protected sila na pillar of fire during the night. During the day na ay pillar of cloud. Naghisgot nito sa protection sa Diyos. Logistical grace sa Diyos. Pero wala Islam ka po. Complain. So dapat kita, wala kita i-complain ba, no? And then, crown of glory for faithfulness in ministry. Kasagaran nini katong naigidala ng ministry, no? Ngunit kasagaran ang uban musulti nini mga pastor teachers na sila. Pero dili managot kay pastor teachers ang makadawat nini. Sa ako nang giingon, pareha sa kangigsong Linda, teacher siya, kung faithful siya sa iyang pagtudlo, ministry man na niya. Kung nagtudlo ka nga bata, na matinumanon ka nga nagatudlo sa bata, ministry man na nimo. Kung na kay jail ministry niya, matinumanon ka sa iyong pagbuhat sa mga buloton sa jail ministry or rehabilitation center, kuha na siya, ministry na siya. Ubusa kining crown of glory para ni siya sa mga faithfulness in their ministry. Kung saan may gihatag ang ministry sa Diyos sa inyo ha? Kining mga senior citizens dapat mag-organize na ni sila niya buhat ni sila ministry para namoy ministry. Ang plano karon sa women's, no? That's ministry. Ngayon nakamap na siya, wala mo nagsulti sa inyo niya na may muna siya ng ministry o dapat magmatinod-anon mo niya na, because that is also a ministry and there is equivalent crown for that, no? So muna ngayon sa 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Dako kayong challenge alang ka na po ng mga pastor teacher. Kaya ang 1 Peter 5:4 usually nag-execute nito sa pastor teacher. Kaya ngayang gisgutan din ha, when the chief shepherd, ang Pangulo na magbalantay si Karnero. Isa mang Pangulo magbalantay si Karnero, si Jesus Christ. Sa dihang ang Pangulo daw sa magbalantay si Karnero, muabot na, kamo, kinsang kamo, katong mga nagdala o mga Karnero, mga pastors, you will receive the unfading crown glory. Unfading pa yun. So, alam na itong like Pastor Brindo, Pastor Chong, I do not know, kay Ryan, kinsa pa na yung mga gasang pastor teacher din ha. Basig na pa yung madiscover rin niya, basig si Bon, pastor teacher din si Bon. No? So, si Gypty, o kinsa ba na, no? Watag kabalo, no?
So muling promise sa 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Unfading. Ano sa mga unfade? Ha? Kung kining mulubad ni, awa ni siya buot nga kung ano, sing-sing. No? Pero kung dili mulubad, unfading. Dili mulubad ni Maya. Nindot mo, God, mabito na ako, muhiyon ako ba nga, God, sa tinuod lang, gamay naman niya atong church, dili man ni pareha sa dina sa ako nga dagko kayo, pero makana ko, God, wala ka nang determine kung saan ka dako eh. Ang gidetermine nimo na kayo mga karnero. So, crown of glory na siya. And then, ang ikalimang mga crown is kining gitawag incorruptible crown. Kung sa po ning incorruptible crown for self-discipline in the spiritual life. Kung disiplinado ka sa imong spiritual life, na po ning incorruptible crown para ni sa atong tanan. How disciplined you are sa imong pagmata sa buntag, sa imong pagkinabuhi, sa imong pag-apply sa pulong sa Diyos. Incorruptible crown. Well-disciplined Christian, inyang isgutan din. Kaya disiplinado ang Kristohanon ba? How he behave, how he talk, how he use his time wisely. So, well-disciplined. Mura ba ka ng atleta ba na insaktong disiplina ba? So, tungkol kay insakto siyang pagdisiplina, ang ngayon siya na mukumpit sa Olympic. So, muling diskutan din sa 1 Corinthians 9:24-25. Ako rin basahon sa Isaiah. 1 Corinthians 9:24-25. Nag-ingon, wala ba kamo masayod nga sa pagpanaglumba ang tanang mga magdalagan apil man sa bangga apan nga usara kanila ang makadawat sa ganti. Paminaw mo pagkaya nindot kini siya nga pagtulunan. Nag-discuss siya atleta, daghan silang nag-apil pero usara yung makakuha sa ganti. Di ba? Ang ganti nga giskutan niya katong first prize girl. Na may makasika na yung third, pero ang diskuta nila ang makakuha og first prize sa lang yun. Busta lumalagan ka mo sa ingon aron makadawat ka mo niini. No, very unique. Papilon ka niyang dagan, kitang tanan apiltas dagan matupunan. Busa dumalagan ka mo sa ingon aron makadawat ka mo niini. Buti pasabot kitang tanan dagan ta sa lumbas kinabuhi. Unsa man ning dagan sa lumbas kinabuhi? Kinabuhi nga Kristohanon. Well-disciplined life. Disiplinado nga Kristohanon. How we behave sa atong Christian way of life. And then, ang nakalindot nini, kaysa atong pagdagan, kaysa may atong kalaban. Ikaw rin, imurang ka galingon ng kalaban. So, sa ito pa, sigurado dyan kang makadaog. Dili pareha itong sa atleta nga lima silang mudagan, kung naikusog din ha, katurang kusog mo yung makadaog. Pero kini, ang imong dagan, ikaw ra ang imong kalaban. So sa imong pagdagan, kung well-discipline ka, huwag makapindi sa imo ha. Except ikaw. Kung mukwit ka o magbarumbado ka, ikaw rin makapildi sa imong kaugalingon. Wala ilaing makapildi nimo. Dili ningon nga, pildi ko niya kay mas maayo din siya ng Kristohanon. No, dili na. Kung ikaw, maayo kang Kristohanon, nagkinabuhi kang nagtinaro ng Kristohanon, makadawat kay incorruptible crown. So kita ning tanan, ang makapildi na to, kinsa lang? Self. Ang kawalin ko na to. Kadili man yung competition nga, si
Linda limuran mas maayo sa kuha so pildig ko siya mo kadawa dili may ngana. Ikaw man lang kalaban nini. And then saya kadali lang ha tuwason ko na ni. Busa dumalagan ka mo sa inon aron makadawat ka mo niini. Ang matag usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon labot sa tanang mabutang. Sa ato pa will discipline. Nagapugong will discipline. Buti pasabot kung nakita niya nga bawal na, di siya mo kuha sa bawal. Nakita niya nga dili na makayo, dili siya niya na. Kaya ang impact, matupa ni Ham ganina, apil si Kristo. Na impact kung itong kinabuhi, dili mo tinarong. So, pagpugong siyang kaugalingon labot sa tanang mabutang, sila nagahimo nini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. So ang atong lumba para sa dili madunot. So mo ni atong kinabuhi, no? Ang oras din pati kusugan kadagan busa din nila sa tataman sa itong pagtuon karon sa crown and then dagan usab kita sa sunod nga Domingo din na kita sa mga ranggo. Kumusta na po ta? Rank and authority na po itong tunan sa sunod nga Domingo. Unsay atong ranggo dito sa langit, no? May na magtuong-tuong tayo na kay at least na kay paglaom, no? Unsa ka sa langit, no? Naramay na kayo nun nga mahalo daw janitor. So may nang tuna na to kay may puluan na to unsa ta dito. Sige, muna po na itong pagkatunan sa sunod nga Domingo. Mag-amputa, mahingan natin sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat yun sa iyong mga pulong, kanunay naghahagit, naghahatag ka na mo paglaong, challenge, sa pagkinabuhi ng Espirituhanon. Maging mong kapuputon sa among kinabuhi, Father God. Makakatun kami sa pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga disiplinado, pagkinabuhi nga himpit, pagkinabuhi nga nagasunod sa imong kabubuton, pagkinabuhi nga makapalikon sa lawas ni Kristo, pagkinabuhi nga malipayon. Yes, Father God, salamat nga ipatagamtam ni mo kinis sa tagtag sa namang kamang kinabuhi. Samtang nagkahulat kami sa mga pagbalik, tagay kami extra nga kusog nga din mahimo na mo ang mga espirituhalong butang kung nga mahimaya ikaw sa among mga kinabuhi. Ginawa din ang kwanta ng pagpasalamat pagdayag, paghimaya ang nakanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.